Dahil sa discovery na ito, minabuti ng UP Marine Science Institute na ilahok ang antingao sa International Mollusk of the Year 2026 organized by Senckenberg Institute sa Germany. Napaka-unique niya talaga. Una, sa Pilipinas lang siya nahanap. Ang hula namin ay very unique din yung kanyang way of life at marami tayong matututunan pag-aralan natin ng mas malalim yung genome niya. Nang matapos ang online voting sa kompetisyon, nakuha ng antingaw ang second place. Merong element din ng Filipino pride na, let's be proud of yung anong unique sa atin at yung mga kailangan protektahan. Kung may bato sa loob ng katawan ng mga antingaw, ligtas kaya itong kainin. Ang content creator na si Johnny, isa raw ito sa mga gusto niyang lantakan. Pag naliligo kami ng ilog, may nakikita kaming bato na may patas, may laman na parang latte. Tapos tinanong namin yung mga nakakatanda sa amin. Tapos ang sabi nila ay pwede itong lutuin at pwedeng kainin. Kaya sinubukan namin. Kabisado na rin niya kung saan ito hitik dito sa Abatan River. Ito na yun yung mga nakuha namin. Ito na rin ang ginagawa namin pang ulam. Pag niluto namin ito, nilalagyan din namin ng buko. Saka ilalagay na rin natin yung sabaw ng buko. Ito yung antingaw na naluto na. May halong tamis at saka may gumalat konti. Ayon sa eksperto, ligtas na kainin ng antingaw. Parang gulaman, guys. Pero dahil bagong discovery pa lang ang species na ito, marami pang dapat pag-aralan. Yung pag-harvest po niyan, kinukuha yung mga malaking kaprasong bato. So eventually, syempre, ang bato naman ay hindi dumadami ulit. Pag inubos yung mga bato, baka maubos na rin sila. So kailangan ng nakatutok na pag-aaral kung gaano nga ba ka-sustainable yun. Marami mo alam, Kuya Kim.